Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung plunder case na nirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee laban sa tatlong mga senador. Incumbent sa senator na naging dahilan mga kababayan kung bakit taranta sila. Gustong tanggalin si Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasabay mga kababayan ng kudita, attempt na ikudita si Tito Soto. Yan ang yan ang punot dulo. Ito po, the big fish. Sabi ninyo gusto ninyong makulong yung mga big fish. So ito na yung mga big fish. Si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, si Saldico kasama pala, Senator Francis Escudero, incumbent senator, Senator Jingo Estrada, Joel Villanueva, former Representative Mitch Kahayon Uy, tapos si dating Senador Bong Revilla. Kasama siya mga kababayan sa committee report on flood control scandal based on leaked draft Blue Ribbon Committee report on the flood control scandal. Booking kayo ngayon. Di ba? Mga kababayan, alam na natin ang galawan ninyo dyan sa Senado. Kaya pala, para kayong sinisiliban ngayon. Gusto kasi ninyong protektahan yung mga sangkot. Yan ang problema sa atin eh. Ang daming mga nagmamalinis. Ito yung lagi nating sinasabi, mga kababayan. Nililihis nila kasi sa mga totoong salarin. Ibigay ko muna ito sa inyong report from Inquirer. Lacson, sabi dito, draft report 6 plunder raps versus Escudero, Villanueva, Estrada, Co. and others. Yan ang rason kung bakit gusto nilang palitan si Tito Sen bilang Senate President at si Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Gusto nila si Marcoleta, mga kababayan. Para Para i-cover up yung mga sangkot. Huwag kami mga senador. Di ba? Alam na ng mga mamamayang Pilipino ang inyong intensyon. Bakit gusto ninyong tanggalin si Tito Sen at si Ping Lacson? Sunog kayo ngayon. Di ba? Any chance interview, sabi po ni Lacson that the draft report was routed to senators noong February 3. It was actually signed. Pinirmahan daw ng 6 na mga senador. Namely, Senator Juan Miguel Zubiri, J.B. Ejercito, Win Gatchalian, Risa Hontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. Ngayon, nang mag-leak mga kababayan, binawi ni Mig Zubiri, Win Gatchalian at J.B. Ejercito, yung pirma nila. You see, mga kababayan, there is, and it was being routed yesterday. It's just that there are others who want to read and understand it first, sabi po ni Ping Lacson. Ayon kay Lacson, yung committee report needs at least 11 signatures for it to become official. A copy of the draft and partial report, which was previously leaked to the media, showed that aside from plunder, the committee sought the filing of malversation of public funds, indirect bribery against the following persons: former Ako Bicol Party List Representative Elizaldico, former Senator Bong Revilla, Senator incumbent Jingo Estrada, Joy Villanueva, Chis Escudero, and former Caloocan City Representative Mitch Kahayon Uy. So yun mga kababayan, ang balita. Kaya hindi mapakali yung mga senador. Kailangan na niyang tanggalin natin si Ping Lacson. Di ba? So makikita ninyo, may recommended plunder case sa mga senador. Si Sara Duterte, may plunder case din sa ombudsman. At may impeachment case na kinakaharap. Ang latest mga kababayan na balita ngayon, na transmit na daw sa opisina ni Speaker Boji D yung dalawang impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Yung galawan po sa
Kalawan sa Senado. May relasyon doon sa flood control scandal at saka sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Kaya gusto nilang palitan si Tito Sen bilang Senate President at saka si Ping Lacson bilang Chairman Committee on Blue Ribbon Committee. Gusto nilang proteksyonan yung kanilang mga kaalyado. Di ba malinaw mga kababayan? So ang plunder case mga kababayan, malinaw na hindi chismis, hindi po intriga, at lalong hindi rekomendasyon lang. Ito ay isang reality kasi. Nang ibig sabihin, may systematic na nangyaring pagnanakaw sa pondo ng gobyerno na dapat ay para sana sa pagsolusyon sa problema sa baha, pagpatayo, paggawa ng mga kalsada para sa edukasyon at mga serbisyong panlipunan. So sa usaping ito mga kababayan, iisang prinsipyo ang umiiral dito. Kapag talaga sinundan yung ebidensya, iisang tinuturo nito. Hindi tao, hindi apelyido, hindi kulay ng politika, kundi ang itinuturo pag ebidensya yung tiningnan, katotohanan. Lumalabas ang katotohanan kung sino talaga ang mga salarin. Ito yung pilit nila sana, mga kababayan, na nililihi sa katotohanan yung mga galawan nila. So malinaw mga kababayan yung lumabas ng sinunod ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Ping Lacson ang ebidensya. Malinaw ang naging resulta po. So ito na nga po, nirekomenda ang pagsasampa ng kasong plunder, malversation at iba pang kasong kriminal laban doon sa mga binanggit nating mga personalities. Yan o. Di ba? Malinaw. At ang incumbent na mga senator, si Chis Escudero, si Jinggoy, si Joel Villanueva. Yung iba pa, mga kababayan, ayan o. Former Senator Bong Revilla, kasalukuyan nakadetain na ngayon for malversation. Si Saldico, puganti na ngayon. Si dating Secretary Manny Bonoan, dating Caloocan lawmaker Mitch Kahayon Uy, former DepEd Undersecretary Traigib Ulaybar, Maynard Ngo, tech entrepreneur at umano'y bagman ni Chis Escudero, mga miyembro ng DPWH Syndicate. So maraming mga personalities mga kababayan, other than ito mga big names. Itong mga big names, ito yung mga sinasabi natin na big fish. Napilit po, pinipilipit nila yung katotohanan para mailihis. Gusto nilang targetin mga kababayan si Martin Romualdez. Nasabi mismo ni Ping Lacson, wala man na niyang corroborating evidence. They failed, mga kababayan, miserably. Walang ebidensya eh. Kaya gusto nilang tanggalin si Ping Lacson, ipalit si Marcoleta. Kasi si Marcoleta, turo ng turo kay Martin. Yung witness po, nagtago na. O, diba, mga kababayan? So, itong recommendation ng plunder, dito sa mga nabanggit na mga personalities, resulta ito ng testimony mula sa mga DPWH engineers na tahasan pong umamin at nagdetalye ng mga kickbacks mula sa flood control projects. Ngayon, sabi po ni Ping Lacson, natural lang niya itong aking naging rekomendasyon dahil may testimonya, may pattern, may daloy ng pera, may ugnayan ng proyekto at ng mga itinurong mambabatas. So ito po yung due process sa totoong anyo, sa totoo lang. Ito yung ayaw nila. Ayaw nila sa katotohanan. Ang gusto nila yung kwento ni Gutesa na nagtuturo kay Martin Romualdez. Yan ang gusto nila. Wala man pong ebidensya. Kaya malinaw, hindi kasama si Martin Romualdez sa inirekomenda na kasuhan. Malinaw na po sa inyo. Para hindi kayo malito sa kwento ng mga DDS influencers na malinaw na propaganda. Makinig kayo sa totoong kwento. Di ba?
So bakit hindi nirekomenda si Martin Romualdez para sa prosecution po ni Ping Lacson? Malinaw po kasi yung testimonya laban sa kanya sa Blue Ribbon hearing, walang validation, walang corroboration, walang sumusuportang ebidensya. Bagsak. So ito po ang malinaw na pamantayan dapat ng ating hustisya. Walang personalan, walang selective justice. Sa batas kasi mga kababayan, hindi ka pwedeng kasuhan dahil nabanggit ka sa kwento. Di ba? Kailangang ebidensya ang batayan, hindi hinala tulad ng mga sinasabi nila. Lahat espekulasyon. Sabi nito, sabi noon, sabi. Wala man dokumento. Hearsay, chismis, name dropping, ginamit yung pangalan para manira. Di ba? So yun ang plunder mga kababayan sa Senate Blue Ribbon Committee. Dito naman tayo sa plunder sa Kamara. Yung impeachment laban kay Sara Duterte. So noong February 5, mga kababayan, 2025, last year, yung Congress kumilos mga kababayan base din sa ebidensya. 215 na mga mambabatas. Pumirma sila ng verified impeachment laban kay Sara Duterte. Base sa mga natuklasan, lumalabas may betrayal of public trust, graft in corruption, and other high crimes. Yun ang laman ng articles of impeachment. Yung mga mabibigat na paratang, base yon sa paggamit ng more than 600 million confidential funds. Isa pong seryosong aligasyon ng korupsyon. Dagdagan pa, mga kababayan, yung pagbabanta sa ating Pangulong ipapapatay. Si First Lady, saka si Martin Romualdez. So makikita ninyo yung pattern din. Sinundan yung ebidensya. Nang sundan yung ebidensya, iisa ang naging dulo, si Sara Duterte. So dito naman tayo sa Office of the Ombudsman. Una kanina yung Senado, sunod yung Kamara. Dito naman tayo sa Office of the Ombudsman. Kasi itong mga kasong ito, ang bola ay nasa Office of the Ombudsman na. Kaya binabantayan under strict scrutiny ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino ang ombudsman kung ano yung gagawin. Nasa kanila na yung bola nito. Kay Ombudsman Boyeng Rimulya sa mga rekomendasyon ng plunder case, malversation, etc. Laban dito sa mga personalities na to na nabanggit natin. Ito'y kasi may evidence-based recommendations na. May pattern ng katiwalian at may mga kaso na sa Office of the Ombudsman si Sara Duterte na siyempre dapat asikasuhin ito, tutukan agad-agad. Huwag patulugin tulad ng ginawa mga kababayan ng mga previous cases, natulog na lang sa Office of the Ombudsman. Malinaw ang mandato ng Ombudsman. Imbestigahan, usigin, panagutin. Hindi manahimik, hindi magantay, hindi umiwas. Ganon, mga kababayan. So ang tunay na panawagan natin, kung tunay na may ebidensya, malakas na ebidensya, dapat i-file ang kaso. Pag may malakas na mga testimonya, huwag dapat binabaliwala. Kung may pera ng bayan na ninakaw, na alam naman natin malinaw, milyon-milyon if not billions ang ninakaw mga kababayan. Panagutin dapat ang mga magnanakaw. Tama po. Hindi yung palusutin. Kaya may galawan po sa Senado kasi gusto nilang makalusot. Yung mga totoong nagnakaw. Di ba? Tinatarget nila si Tito Sen, pati si Ping Lacson para pagtakpan yung kanilang mga kasama. Pag tayong papayag sa ganong galawan mga kababayan. So, hindi po nagkakagulo ang ating bansa dahil sa katotohanan. Nagkakagulo ito, mga kababayan, kapag ang katotohanan pinagtatakpan at tinatakbuhan. So sa dulo, iisa lang ang tanong ng mga nasa poder, mga kababayan. Batas o barkadahan? Ebidensya ba tayo o palusot? Bayan o sarili? Kasi po, kapag ebidensya yung sinundan natin ng totoo, malinaw, pananagutan ang kahihinatnan. Tama po, mga kababayan. So yun ang ating inaasahan sa ating mga leaders. Kaya bantayan natin
ang kanilang mga galawan, lalo na po sa Senado. Itong impeachment complaints laban kay Sara Duterte, nauna na nila mga kababayan na inarchive. At saka ito po mga kababayan na plunder case na nirekomenda dito sa mga sabit sa flood control mesh na mga senador. Bantayan natin na hindi masalamang ka. Pilit nilang gustong salamangkahin. Gusto nilang rislingin si Tito Sen at sipain bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Ping Lacson para makalusot sila sa kanilang mga pananagutan. Huwag tayong papayag po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in under affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo po itong isang cancer survivor. Pangalan niya si Yulitan, ovarian cancer survivor po. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic kasi siya po, immune system booster and trusted by survivors. Ganon din yung nangyari kay Maritoni Fernandez, isang cancer survivor din po siya. So, for your inquiries and orders, message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika. Yan yung kanyang mga bags. Yan yung kanyang online selling mga kababayan. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetic and Wellness Center. Matatagpuan po sa Prestige Bay, Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.